batchoy naman! Ang inaabangan gabi-gabi ngayon na primetime series dito sa GMA, ang kwento ni Tata at kung paano siya nagpanggap sa katauhan ng kamukha niyang sikat na artista, si Venice. For smoother and softer skin. Ang My Ilonggo Girl na ang dual role ginagampanan ng isa sa hottest kapuso stars ngayon. Mami, hindi po! Mali kayo nang iniisip! Nagtatrabaho lang ako para sa pamilya ko! Nagtatrabaho ka? Hindi ko hayaan na gawin mo lahat sa akin! Ang binansagang star of the new gen, si Jillian Ward. At tulad sa kanyang drama, si Jillian, nagkalat na rin daw ngayon ang mga ka-doppelganger niya. Mas guwapa ako sa'yo. Ay, mas guwapa ako sa iyo, Mula sa hilatsa ng mukha, kurbada at kilos. Abi niyo si Tata, abi niyo lang na. Ako po si Eliza de los Santos, ang Jillian Ward ng Quezon City. Jillian Ward na Jillian Ward ang arrive. Meet Eliza, ang Jillian Ward ng Fairview QC. Jillian po talaga. Nakita ko rin po siya in person before. Yun po, kamukhang-kamukha niya po talaga. Ang way po ng pagngiti niya, same din po sila ng ngiti ni Jillian Ward. Marami pong tao na nagsasabi na, mukha mo si Jillian Ward. Minsan po pinagkakamalan po nila ako. Ikaw ba si Jillian Ward? Pinaprank po ba kami? Naaral ko po yung galaw niya, yung pananalita niya. Manood po ako ng mga videos niya. Sumasayaw, uma-acting. Nong! Kaon na ka mo diri! Manamit ang batchoy naman! Nong! Kaon na po! Kakain ka ba o hindi? Sukawalo ka. Kaya mo ba yan? Nasabi ko ba sa salawit, ganda mo no? Swerte ka din talaga may kamukhang artista eh. Tapos yung kamukha mo po, sikat na sikat pa. Grabe! Guwapa! Hanggang si Eliza, ginamit na ring talent sa My Ilonggo Girl. Guwapa! Nakasama ko na po si Jillian Ward sa mga event, mga content. Nag-TikTok po kami. Bumisita po kami sa set ng My Ilonggo Girl po. Sobrang bait niya. Smoother and softer skin. Kat! Ano ba yan? Sugar ng kapatid mo, tigas ng dila. At iba rin talaga magbiro ang tadhana. Gagawa tayo ng paraan. Dahil kung ang papel ni Jillian sa My Ilonggo Girl na si Tata may sakit ang ina, gayon din ang Mami Rosalia ni Eliza. Mama ko din po kasi tinamaan din cervical cancer po, stage 4. Ang malungkot na balita, pumanaw na ito noon lamang nakaraang taon. August 28 po siya kinuha sa amin. Ang pagsisisihan ko lang po is yung di ko po siya nababantayan sa ospital. Noong time na yun. Kasi po hindi po kaya ng loob ko na makita po siya nahihirapan. Pangarap ko lahat, natutupad ko na, kaso nga lang wala ka na. Pero alam ko, proud na proud ka. Ayun, Ma. Mahal na mahal kita. Samantala, may isa pang Jillian Ward variant dito sa Cotabato City, sa Mindanao. Jillian Ward? No! Ako to, si Farisha Kusain, ang inyong Cotabato girl. Wala, akala ko si Jillian Ward, kaya naginto ako dito. Ahawig talaga niya. Siya si Farisha. Maalala ko po, may nag-viral po na picture ko po. Kapatid picture ni Jillian. Tapos sabi nila kamukha ko daw. May mga nagpapa-video great din po sa akin. Nagpapa-picture din po. Yung ilong namin matangos. Yung lips namin maliit. Yung mata namin chinita. Siguro magka-vibes kami. Charis. Si Farisha, mas relate naman daw sa isa pang ginagampanan ni Jillian na si Venice. Ma'am, smile po ah. 1, 2, 3. Pareho raw kasi silang kikay. Ayoko pong lumabas na hindi ako naka-makeup. Talagang nung bata pa siya, nagigil ako kasi maganda, pretty talaga, cute na bata. Pagod ako, Francis. I had a long day. Kung si Venice suplada, si Farisha palaban. Mayong aga po. You're late. Alam mo, may photoshoot ako ngayon, diba? Ba't di ka lang dumating? Pinapaglaban ko po kung anong meron ako. Ayoko po yung
Binababa ako ng mga tao. Hiwalay na ang mga magulang ni Faricia. Nandito po ako ngayon sa lola ko nakatira. Side po siya ng tatay ko po. Very close kami kasi ako na yung tumatay yung nanay nila. Yung dalawang lola ko po kasi, ako po talaga yung nagbantay sa kanila. So yun po yung purpose ko, yung matulungan sila. Pero paano na lang kaya kung ang tatlong Jillian Ward magharap-harap? Si Faricia lumipad pa Maynila. Wala siyang kaide-ideya na may sosorpresa sa kanya. Hihiligin. Uy, makakry. Hello! Kumusta po? Okay lang. Ang ganda mo po. Hi. Ikaw rin. Kumusta po? Kumusta po biyahe mo po dito? Pero teka, parang may iba. Po, may pagtatapat ako. Hindi po ako si Jillian. Yes. Pero kamukha mo siya. Noong una ko siya nakita, parang si Jillian talaga. Pero nung nagsalita siya, hindi siya si Jillian. So, munti ka talaga ma-prank. Di, ang ganda niya po. Ikaw rin. Umakita sa labi, no? Ay, Char. Ang dalawa, kumasa rin sa acting challenge. Sa pagkakataong ito, nagpalit persona sila. Si Faricia ngayon si Tata, habang si Eliza naman ang gumanap na Venice. Hindi naman po sa ganun. Naghahanap lang po sila ng hahaligi sa amin. Hahalili sa akin? From what I heard, mga agaw ka! Habang nagpapasiklaban ang dalawa sa pag-arte, may isa pang umagaw ng eksena. Gusto mong agawin lahat sa akin! Gusto mong agawin yung asawa ko! Walang iba kundi ang original, opo, ang totoong may Ilonggo girl na si Jillian Ward. Hubarin mo yan! Hindi naman po sa ganun. Hubarin mo yan! Hindi po. Hubarin mo yan! Hello! Welcome ulit. Hello. Hello, nice to meet you. Hello. Kasama ang love interest ni Tata at Venice na si Michael Sager. So sabi naman ni Michael ngayon, may challenge kami para sa inyo. So ang challenge namin ay, sino mas magaling magpakilig? Hindi niya kaya. Lambingin mo naman ako. Yan! Michael, huwag ka magsasmile. Ang ganda mo naman. Ano ba ako dito? Sinabi ako maganda. Thank you so much. Tapos sobrang bait po talaga niya. I love you. Thank you. Kay Jillian, sobrang thankful ako, then sobrang kilig. For the first time in my life, nakilala na kita at syempre nakasama pa sa KMJS. Oh my gosh. Kay Ate Faricia, nakikita kita sa Facebook feed ko. May mga nagtatag sa akin since mga 14 years old ako. So I'm happy that I met you and I wish you all the best. Mag-ingat ka po parate and sana more meetings pa soon. Kay Eliza, thank you kasi nakikita ko yung mga TikTok siya. Sobra talaga yung effort niya. Nakakatuwa na ang kanilang kamukha, idolo pa nila. Ikaw, sino ang ka-look-alike mong sikat? Linggo-linggo, parang may fiesta sa baybayin ng Liloan, Cebu. Dumaragsa kasi roon ang kaliwat kanang fresh at bagsak presyong seafood na pwedeng by the sea, mukbangin. Tuwing linggo, hindi mahulugang karayom ang tabing dagat ng Barangay Katarman sa Liloan, Cebu na napupuno ng mahigit 1,500 na mga turista. Hindi sila narito para mag-swimming, kundi para magmukbang ng fresh seafood by the seashore. 2 oras lang kasi mula sa Cebu City, matatagpuan ang 1.5 kilometrong Bonbon Beach na tuwing weekend. Ma'am, sir, is the
50 pesos ang isang plastic. Nagiging palengke at food park. Sabado pa lang ng gabi, ang ilaw ng mga bangka parang mga tala sa dagat. Ibinabagsak na kasi ang mga bagong huling seafood na ibibenta kinaumagahan. Pagsapit ng alas 3 ng madaling araw, kung kailan low tide, isa-isa nang nagsiset up ang mga magbibenta. Prepare na kami ng mga tinda namin. May mga mangingisda na ginawa ng tindahan ng kanilang nakaparadang bangka. Habang ang iba, nagtayo ng stall sa pampang. Sinasan mo di, ma'am, sir. Hello, ma'am. Swaki, ma'am. Tuyo. Pila man ninyo, ma'am. Ang tinda naman ni Veronica, halos hindi na sinikatan ng araw. Sold out agad! Ang kanya raw bestseller, shellfish, na galing pa ng Palawan. Ang shell nito, parang may mahahabang patusok. Spider shell sa Ingles. Saang sa Cebuano, bawat piraso na ibibenta ng 15 hanggang 20 pesos, depende sa laki. Ang saang, pinapakuluan lang at tinitimplahan ng asin. Kapag bumukas na ang shell, ang laman pwede nang tinidurin. Labi Dili kabaylog baboy. Pag mabinta ang lahat, mga 40,000, tabang ko sa akong mga apo nga pag-eskwela. Ang usa, tuana, nilupad na sa gawas. Oh, nakapalit og yuta. 200 square meter. May pira talaga sa saang, ma'am. Kasi grasya na yan sa amin. Bago tuluyang magliwanag, dumating na ang magkakaibigang Jean, May, Diana, Danny at Rose na dumayo pa mula Cebu City. Nagsimula na silang manghunting ng kanilang craving na swaki o sea urchin. Hype siya sa TikTok. Favorite ko talaga yung swaki. So, gusto ko magpa-experience. It's a different setup kasi. Tapos yung sinulog, pero yung crowd here is like, nasa sinulog ka, pero yun nga, nasa seashore. Money down. Ang nahanap nilang fresh swaki, 200 pesos, isang plastic na meron ng 40 to 50 pieces. Meron naman kaming puso dito. May puso dyan, may lato. Binuksan nila ito gamit ang kutsilyo at saka hinugasan sa dagat. Ang itim na parte ng swaki na siya raw dumi o digestive tract nito, tinanggal nila. Habang ang dilaw naman na laman, binuhusan ng sukang pinakurat. Talo-talo na! Worth the hype. Bukod sa mga shellfish, hindi rin nawawala sa seafood market ang sariwang mga isda, bangus, budlisan. Meron ding yellowfin tuna, 360 pesos kada kilo. Sa palengke, dito, 300 pesos lang. At para kumpleto ang dining experience, ang mga pinamiling seafood, pwede nang mukbangin sa dalampasigan mismo. Cheers. Sir, tuwasa isda, sir, tanggit, sir. May mga nag-aalok kasi rito ng paluto, dampa style. Meron din ditong mga nagpaparenta ng mga upuan at mesa. Akong parenta sa Bangko og Lamisa, 150. Ang pamilyang ito mula Lapu-Lapu City, family bonding na raw magpaluto rito tuwing linggo. Sunday, marami tao kasi may family day yung Sunday. Taong 2020 nung binuksan ang Sunday Coastal Market sa Bonbon Beach. Pero nito lang daw Disyembre nung simulan itong dagsain ang mga bisita. Matapos maitampok ng mga local vlogger. Kaya ang ilang mga mangingisda dumarayo na para dito rin magtinda, gaya ni Ramonito. Nagasan po kayo? Maray, Talibon, Bohol. 5 oras ang biyahe ni Ramonito. Maibenta lang dito ang mga inani niyang guso, isang klase ng seaweed. Mas mura, 50 pesos ang isang plastic. Mura kag nahigaw dagat. Pati si Jeffrey, naengganyo na rin kumuha ng pwesto dito sa Coastal Market. Nakakuan ko bang animdot mani diskarte ko mortay na ano. Nisukay ko, lapo ka baldi. Kada Domingo nakakusong niabot sa 40 ka baldi, 50, 60.
At hindi lang seafood meron dito. Meron ding lechon, ice cream, pati mga prutas. Murag gapista guys, ug ang pagkaon gabaha. Samantala, dahil sa pagdagsa ng mga bisita, tinututukan ngayon ng pamunuan ng Barangay Katarman ang pagdami rin ng basura sa kanilang barangay. Yung mga plastic, kung ano pang maiwan dyan na mga trash, yung mga nagtitinda naman ang inutusan natin. Tapos, the following day, si barangay naman, siya naman yung kukuha doon sa lahat ng mga naiwan na garbage. Makita mo sa mga tindera o sa mga customer nga na dire nga ilang na basura lili ko nila ililindire ilang dalhon on bali kay makugom kadiri baybayo. Known for its abundance marine life, Cebu has always been a hub for seafood lovers. We are hopeful that we can boost our tourism industry, most especially the sea tourism industry sector. May bagong dahilan na naman para bumisita tayo sa Cebu. Pero tandaan, alagaan ang ating mga karagatan para hindi ito magdadamot ng biyaya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.